Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Hindi ho gumana ang estratehiya ng administrasyon nitong si Marcos Jr. na ma-divert ang atensyon ng sambayanan dito sa maanumalyang flood control projects na to. Dahil nakikita nyo naman hong mga development, talaga hong papunta sa Malacanang yung issue na yan. Noon hong nabanggit na itong si Zaldico at itong si Martin Romualdez diyan sa Senado, noong si Senator Rodante Marcoleta pa ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Saka naman ho nila pinalitan itong si Senator Chis Escudero bilang Senate President at itong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee para mailuklok itong mga aso nitong si Martin Romualdez. Ngayon ho mga kababayan, sa pagluklok nitong si Soto bilang Senate President, hindi pa rin ho niya na-accomplish yung mission na ibinigay sa kanya ng Malacanang na i-divert ang atensyon at talagang ilayo ang Malacanang dito sa mga maanumalyang flood control projects na to. Back to basic ho sila. Balik ho tayo sa impeachment na tong si VP Sara. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ito ho ang pinaka-latest kaugnay dyan sa mga ano na yan itong si Tito Soto dyan sa estratehiya niya na mailayo sa Malacanang kay Martin Romualdez itong issue ng mga maanumalyang flood control projects. Ito ho, kinumpirma ni Senate President Tito Soto sa naging kapihan sa Manila Bay na patuloy pa rin nilang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho yan mga kababayan? Automatic na yan. Ika nga yan ho, kung tawagin ni ho nila yan, backup plan. Let's stick to the plan, ika nga ng mga tao dyan sa House of Representatives. Huwag na kayong umasa, Soto. Ba't ka ba naman, wala na ba talagang pera? Hindi na ba talaga kaya mag-impeachment sa February 2026? Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Siguro ramdam na rin ho ng mga taga-Senado na pagka hindi natuloy itong impeachment na to, yung impeachment na yan, itong si VP Sara, pagka hindi nabuksan ulit ang usapin, pagka hindi binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon, talagang mahihirapan na ho silang i-impeach itong si VP Sara. Lalo pat naging ombudsman na itong si Boying Remulla. Ika nga, hawak na nga ho nila yung mga vital government agency at saka yung mga pwesto para talagang ika nga matanggal na itong si VP Sara. Ang pumipigil na lang ho sa pagtanggal na yan kay VP Sara, taong bayan. Una, yung mga nanonood at naniniwala dito kay Vice President Sara Duterte, dito sa mga Duterte, na talagang dapat siya ang susunod na mamuno sa ating bansa. Kayo na lang ho pumipigil at ang Korte Suprema na kung saan tumayo sa tama nung naglabas sila ng desisyon na talagang hindi nararapat yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil marami hong kamali ang ginawa ang House of Representatives. Doon sa merito, wala silang doon, yung proseso ang kanilang kinwestiyon. Simple lang naman yan. Sa February 2026, pwede naman ho silang maghain ulit ng panibagong impeachment. Ayusin na lang nila ang tanong, makakakuha pa ho ba kaya sila ng pirma? Kasi iba na ho dynamics ng politika pagka umabot ng 2026. Iisipin ho nitong mga congressman na to, merong issue ng flood control. Tapos sila, mga kasama nila sa House of Representatives, ang ika nga nakikitang, kumbaga sila yung mga nakakaladkad dito sa skandalo na to. Ngayon gustong tanggalin itong si VP Sara, kung pipirma pa, kung yung mga congressman na yan, malaking problema ho yun mga kababayan. Pero hindi pa rin natin na maiaalis na talagang kontrolado pa rin ho ng administrasyon itong si Marcos Jr., yung House of Representatives. At para dito kay Soto, mag-focus na lang ho kayo diyan sa flood control scandal na yan. My goodness, anak ng toka, lumabas na sambayan ng Pilipino tapos sikasuhin mo pa rin impeachment ni VP Sara. Masyado kayong napaghahalata na natatakot kayo na kung sakaling makaupo itong si VP Sara sa 2028 at yan ang sigurado. Pagka nakatakda, wala kayong magagawa. Okay? Pagka nakatakda, pagka nasusulat, ika nga, wala kayong magagawa. Kahit pigilan pa ng kung sino man ang pagiging presidente ni VP Sara, hindi mangyayari yan. Nakasulat sa kasaysayan, nakasulat sa kapalaran nitong si VP Sara na siya ang magiging labing walo na, di ba? 17 tong si Bangag o 16 si Tatay Digong. 17, 18 na presidente itong si Vice President Sara Duterte. Itong si Soto, yan ang hindi mo makakamtan kahit na magurgur ka na't lahat-lahat. Ika nga matapos na buhay mo, maging kwento ka na lang, hindi ka magiging presidente, Brad. Eto, rekta na ho tayo dito sa kanyang ambush interview
ay baka masamain. Ang sinasabi natin, sa lifetime nitong si Soto, hindi niya mararanasang maging presidente. Yun lang ho yun. Wala ho tayong minanasang masamang bagay sa kung kanino pa man. Sinasabi natin dito, dapat lagi lang ho tayo doon sa tama. Eto, si Soto. Yay! Very glad that they have accepted the proposal and the clamor of our people, the public, no? Na mag-live stream na rin sila. Okay yun. Talagang okay na okay yun. Ngayon, kayo pa nagmumukhang hero, no? Nakamanto ka. Ang tagal ng panawagan ng sambayan ng Pilipino na i-live stream yung na yan, yung investigasyon na yan ng ICI. Pero di ho nila pinapakinggan. Ngayong humarap sila dyan sa Senado, bigla ho silang bumanat na, okay, i-live stream na namin. Kasi walang nagtitiwala. Walang kwenta yung ginagawa nilang pagdinig. Nakikita ng ating mga kababayan bilang basura yung kanilang trabaho. Yung kanilang pinuno na mukhang may piluka na kinamayan niya, yung Amerikanong dumating sa kanilang ang tawag dito sa kanilang building dyan sa ICI building, di ba? Siya pa mismo ang kumamay sa mga Amerikano. Nakamanto ko, anong kinalaman ng mga Amerikano dyan sa na yan? Dyan sa investigasyon na yan, di ba? Binabantayan kayo? Baka imbis na talagang tawag dito, dapat malaman ng ang punot dulo nitong iskandalo na to. Baka ang nangyayari, pinag-aaralan ng ICI kung paano pagtatakpan tong si Romualdez at itong si Saldico. Hindi, kasi yun ang lumalabas eh. Di ba? O ngayon, marami na nakikialam. International news na ho yan mga kababayan. Pinag-uusapan na rin ito sa iba't ibang dako ng daigdig. Itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang ho ito local news. Binabantayan o pinapanood ho tayo ng buong mundo kung paano natin re-resolve ito. Pagka hindi natin rin na-resolve ito sigurado babagsak ang Pilipinas. Pagka hindi natin na-resolve itong kay Soto, lahat ng opisyal ngayon, na ipinipresenta nila ang kanilang sarili na para tila bagang mga santo. Pagka hindi na-resolve itong problema na to, tandaan nyo, tapos lahat ng political career nyo. Maliban na lang doon sa mga senador na talagang hinahanap ang katotohanan dito sa napakatinding iskandalo na to. Na nag-umpisa. Nag-umpisang namayagpag. Hindi nag-umpisa. Meron din kay Tatay Digong, meron din kay Panot, meron din kay GMA. Meron din. Hindi naman tayo hipokrito dito. Sa kahit anong bansa may korupsyon, yan ang sigurado. Pero hindi ho kasing lala noong 23, 24, 25. Yan hong pinakamalalang korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala hong katulad to. Pero ang inaatupag pa rin itong si Soto, ang impeachment ni VP Sara. Palakpakan ho natin ang bangag. Pero tama rin yung sinabi nung sinabi ng Makati Business Representative sabi niya na there are certain points that should be also limited na hindi naka-live stream. Hindi lahat, hindi full blown. To prevent the circus from taking place, the witnesses should first be interviewed. They execute an affidavit on what they will say, and the questions will be based on such written affidavit. It should be live streamed. Lalo na ang kailangan ang tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng hustisya. Kung po ay hindi natin gawing live stream, hindi po makakatulong sa ating layunin na magkaroon ng ibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng hustisya. Sa ngayon, ang tingin ng taong bayan, dalawang klase ng hustisya ang umiiral. Isa para sa mahirap, isa para sa mayaman at makapangyarihan. Yan ang sinasabi natin yan. Paminsan-minsan natutumbok talaga nitong si Frankie. Di ba? Pagka mahirap, nagnakaw ng isang sardinas, nagnakaw ng isang corned beef, mabilis pa sa alas 4, ipapahawak sa iyo yung karatula dyan sa PNP, di ba? Ipapahawak sa iyo yan. Picture-picturean ka, iiyain ka sa buong sambayanan. Pero yung mga magnanakaw, anak ng tokwa, iniimbitahan pa talaga. Binibigyan ng panahon para makapagpaliwanag.
ganyan na ganyan. Yan ho ang realidad sa Pilipinas. Kaya naman pagka hindi na resolve tong issue na to, magtago na kayo kung saan man kayo nanggaling, lahat ng opisyal na ika nga pinagtatakpan itong mga kurakot na to. Hindi ko lang ho sentimiento to. Ito, personal ko sentimiento to. Ngayon, ayaano natin magsalita yung ating mga kababayan dyan sa comment section kung ano ang kanilang saloobin dito sa mga usapin na to. Pero ang ating sigurado dito, marami hong hindi natutuwa kung paano talakayin ng pamahalaan itong mga issue na to. Paano resolbahin. Hindi yung natutuwa ang ating mga kababayan. Ipapatawag si Martin Romualdez tapos ipapalutang yung state witness. Tapos maya-maya masusunog yung building ng DPWH na kung saan nandun yung mga dokumento. Ano yan? Ito, interview nitong si Soto, dito ho niya binida yung pagbabalik nitong si Pinky. Itong si Pinky. Diyan sa Blue Ribbon Committee. Ang atin naman ho dito mga kababayan, wala naman ho tayong issue diyan sa pagbabalik na yan itong si Pinky diyan sa Blue Ribbon Committee, di ba? Ang atin lang ho dito, dapat sana yung direksyon ng ng pagdinig sa tama lang. Eto, pinorward-forward na ho natin to para talagang doon lang ho tayo sa mga magagandang parte ng interview na to ni Soto diyan sa Kapihan sa Manila Bay. Okay? So, Senate Blue Ribbon has suspended its series. So, paano yung naghintay yung tatlong committee doon? Meron naman, may continuous naman may continuous naman yung mga committees Ang buhay ng committees continuous, lalo na yung Blue Ribbon. As mentioned before, the Blue Ribbon is the only committee that has motu proprio powers. Yes. And you announced yata yesterday that Senator Phil Lacson has decided to retain his chairmanship Senate Blue Ribbon. Yes, we had a series of talks. Yan. And practically, Ba't di mo naman i-share sa taong bayan kung ano na pag-usapan nyo nitong si Soto, nitong si Lacson, di ba? Sabihin nyo sa sambayan ng Pilipino, ano ang naging motibasyon nitong si Ping Lacson kung bakit siya napagdesisyonan niyang bumalik bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Wala ko tayong problema niya kung gusto niyang bumalik. Buhay niya yan talagang pagmamaniobra ang target nitong na to kung paano paliliku-likuin ng ang issue na to, di ba? Ang atin ho dito, about ba ito sa sali niya? Mas tataba ba ang sali niya pagka itutuloy niya yung Hindi namin alam Ito yung mga pawang spekulasyon lamang. Ano naging motibasyon nitong si Pinky kung bakit mo siya napabalik bilang, bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee? Ano ba dahilan? Yeah. Siguro baka kinonsensya mo, ganito sinabi siguro nitong si Tuta. Di ka na naiya, wala ka bang hiya? Inadapt tayo sa alyansa ng mga bubudol. Rinabaho nila lahat. Lahat ng ayuda ipinamigay nung kampanya natin. Last 2025 midterm election. Tapos ayaw mo ituloy. Isusumbong kita kay Boss Martin Romualdez. Gusto mo? Ganun na naging diskusyon nila. Naramdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na meron siyang mga naiwan na dapat ituloy na unfinished business. Yan, unfinished business. Sa Blue Ribbon. So, acting chairman pa naman ang meron kami, Senator Erwin Tulfo. So, we will be conducting a meeting. Hopefully, it was going to be Monday, pero majority of the members are not available. So, we will move it to another day and then discuss further the goings on of the committee. And by November 10, we will re-elect or ask Senator Lacson to retake. And as far as our last conversation, and he has agreed. Alam niyang kailangan na. Yun naman pala. Umuuna itong si Pinky. Ano na ho siya, game na siya ulit.
Ano na naman ho ito mga kababayan, matindi ang serswela naman ho itong mangyayari na to, di ba? Ano naman yan, kumbaga anticipated naman natin yan. Dahil nga naman ano yung mga yan aso yan ni Martin Romualdez. Kaya kung ano ang naratiba nitong si Martin Romualdez, yun ho talagang mangyayari dyan, di ba? Kung kung papunta dyan kay Martin Romualdez ang issue ng korupsyon o issue ng flood control, mabilis pa sa ILS 4 pagka si Soto si Ping ang diyan chairperson ng Blue Ribbon Committee, mabilis pa sa ILS 4, malililis kagad nila usapan. Yun lang naman yun. And practically, you have also reached out with the oppositors, like Marcoleta et al. And company on that. Hindi naman. Alam mo naman sa Senado, the majority elects who. The majority says who's who. So, that's it. Yung mga naman nag-interview, Marcoleta, di man Senator Marcoleta et al. Diba, wala no. Again, tayo nasa minority. Kung tayo tatanungin, Rodante Marcoleta, syempre. Una sa lahat, abogado. Hindi natatakot kay Martin Romualdez. Hindi natatakot sa administrasyon. Yun ang pinaka number 1 na criteria na hawak dyan sa Blue Ribbon. Una sa lahat, dapat hindi siya takot kay Martin Romualdez. Yun lang naman ho yun. So it's like just saying there's no reason to flaunt or to spread the rumors that SP Tito Soto's leadership at the Senate hangs in the balance. Di naman. I don't think that's the case because as far as I know, as far as we know, everything is stable in the Senate. Nako, stable Meron daw. kanya-kanya kami mga inaasikaso, meron din kanya-kanya kami mga problema. So, Stable siguro sa pagprotekta dito kay Martin Romualdez at dito kay Soto, dito kay Marcos Jr. sa administrasyon. Very, very stable ho sila dyan. the leadership in the Senate issue is very far as the the sequence of events are concerned. Napakarami pang dapat asikasuhin. But again, I have no problem with that at all. I serve at the pleasure of my peers. So I can serve in whatever post or position I am given. Kahit a regular senator lang ako, I know what to do and I know what I can do. Yeah. And we know what you can do. Kaya lang, sinabi yata ni Senator Ping Lacson, he was expressing the concern that he does not want to be that this Senate Blue Ribbon chairmanship be the cause The reason for the change of leadership. Yes, sir. We broached upon that idea na nabanggit niyo kasi during that time, akala kasi nung iba, Senator Lacson was on a different perspective. Akala nila ganun yung akala na. So, siyempre, merong thinking yung iba na pag hindi ako Senate President, hindi magiging Blue Ribbon Chair si Senator Lacson. Ganun ang thinking yung iba. But then again, the leaders of the minority, as I talked to them, I talked to Minority Leader, Senator Alan Cayetano, I said, he's not talking to anyone. So medyo, as far as we're concerned, deduction lang yun from other people. It could be something, it could be true, but then again, we leave it to our peers. So sa tingin nila, di ba, kung maganda naman ang pagpapatakbo ni Senator Lacson. And again, para lang malinaw sa ating mga kababayan, lalo na sa mga iba pang sumusuporta sa ibang ibang kasama namin. Si Senator Lacson was being led by the evidence. Kaya doon nagpupunta yung Blue Ribbon na hearing niya at yung mga pronouncements. Kasi yun yung nakikita papeles o nakikita ebidensya. Hindi, walang tinatarget na particular person or particular sector of government. Yan. Talagang doon lang napupunta eh. O, doon lang napupunta sa mga kasama nito.
Napupunta lang talaga dito kay Chis Escudero, dito kay si Jingoy Estrada, napupunta. Magagawa natin, doon napupunta di ba? O doon tayo, ika nga, binibitbit ng mga ebidensya. Ang bira talaga. Pinagsimulan yun, Tuta, ang oo. privilege speech nila. So, marami pang pupuntahan ito. Sapagkat Yan, marami. ang huli na Huling stop niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. namin pag-uusap, itong issue ng flood control, ghost project sa flood control, ongoing na yan. Di ba? Oo. Pagkatapos, Oo. napakadami pang dapat tignan Parang tumarke na ron. nagiging problema natin sa gobyerno na mukhang medyo ganun din. Like for example, may mga issues sa Department of Agriculture. Mabuti na lang yung Committee on Agriculture, kumikilos na rin. Ano? But then, Yung mga farm-to-market rules. Yan, o. Yan yun. Hindi flood control. Huwag na muna natin pag-usapan yung flood control. Farm to market road. Kasi, nung panahon ni Tatay Digong, may farm to market road. Wala tayong makitang ebidensya na pwede nating ilink kay Digong dyan sa ano na yan, flood control. Farm to market road tayo. agriculture issue, Makatamaan din yung mga kasama nila dyan. Shout out kay Dom Gonzales. Ha? Health, Department of Health, Department of Health Education. centers. Ang daming ano Oh, ang yeah. dami pang mga dapat asikasuhin ng Blue Ribbon. So kung tumatakbo na itong sa ikangay flood control issues, meron pa ring issue sa DPWH na hindi lang flood control. Yan. Ano, at marami sa Visayas, marami sa Mindanao. Yan. Marami. Marami sa Visayas, marami sa Mindanao. Pero wala dyan sa Ilocos Norte. Palakpakan ho natin ito si Tuta Soto. Yan ang dulan ng pagpapakaaso, Brad. Report na binibigay na dumadating. Oh, yan, So, yan. maraming Sige. dapat pang asikasuhin. yung Marami. Blue Ribbon. Hindi ka lang ma-confine lang sa flood control. Sikaso at lang saka na sa sikaso. Bulacan lang. Oh, yes. Kaya it should be encompassing, so to speak. So, it does not need any more mga privilege speeches or mga resolutions to asking the Senate to look into the farm-to-market road, to the barangay Yan. health centers, Farm-to-market to the lang. school building process. All under that Oo. umbrella. Ang Blue Ribbon is authorized by the rules of the Senate. Yun lang ang pwede. The Blue Ribbon does not need any resolution, bill, privilege speech Yan. to be referred to it to be able to conduct any hearing. Kaya nga motu proprio. On its own. So, we're gonna be expecting that the Blue Ribbons, if ever it comes up with its initial report or final report on the flood control, tapos it can shift right away to the farm-to-market road, Yes. or to the school building, Oo. ganun. Hindi na tuloy-tuloy lang yun. Yes, lalo na meron ng initial findings, pwedeng i-present na Oo. both to the ICI, to the As DOJ. Bibigyan din ng kopya ang ICI, meron Yeah. silang sariling ongoing. No? Pero Mm. yung DOJ at saka Ombudsman, Ombudsman. yun ang pinakamahalaga na mabibigyan. Ibig sabihin, walang kwenta yung ginagawa ng ano na yan, yung ICI na yan. DOJ talaga ombudsman. Kasi yung dalawang ahensya na yon, pwede silang mangkaso. Pwede silang manghabol. Yung ICI, pangsala lang yan. Kumbaga sinasala lang nila kung sino yung mga kakasuhan at hindi kakasuhan. Kumbaga, napatawag na namin si Martin Romualdez. Ano sila, credibility building sila ngayong mga panahon na to. Pinapalawak nila ang kanilang iganga, pinapakita nila na talagang yung credibility nila napakatindi. Kahit sino, kahit lang ipatawag, kahit si Martin Romualdez. Ganun yan eh. Optics lang ho yan. Pero pagka kinalkal mo, wala naman laman sa loob. Bigyan ng mga initial findings ng hearing namin because we have no prosecutorial powers. You know, recommendatory lang and which has been done in the past. Oo. And speaking of prosecutorial and recommendatory body ang Senate, you had one of the last time that we have talked, you have already talked with the President Marcos himself during the wake of Araneta. You presented in your counterpart bill on the Independent People's Commission. Yes. And now there are public clamor that the ICI should be a legislated body rather than the present executive yet siya nag-ooperate. Dahil for lack of transparency, it's just recommendatory. No power, truthless kasi no power to cite
for may Cite in contempt. content, pero may May subpoena function. powers pero walang power to cite in Yes, contempt. sir. And walang initiative to, well, pwedeng mag-initiate. I don't think it would be able to initiate prosecution. Ano lang yun, ipapasa lang ang mga O, sa DOJ, sa DOJ. Wala silang kapangyarihan. Sa salitang kanto, inutil ho yung ICI na yan. Kaya nila minamark as urgent, pinapamark as urgent yung panukala na talagang isa batas na yan. Gawin ng ika nga RA yan. Kasi ngayon no, walang kwenta yung ICI na yan. Pero kung ipresenta nila mga sarili na ICI, kami ang tagapagligtas ng sambayan ng Pilipino sa kamandag nitong mga kurakot na to. Wala hong ganun. Hindi yung mangyayari yun. So in your proposed bill, how will you differentiate your legislated Independent People's Commission? Unang-una, the Independent People's Commission should be completely independent. Eka nga, talagang ang mga membro nito na pinopropose ko, 5. A retired Supreme Court Justice, kung pwede, Chief Justice, for Supreme Court Justice, or a Court of Appeals Justice, who shall serve as a chairperson. Pagkatapos yung dapat meron dong certified public accountant na merong expertise in forensic accounting. And then a civil engineer or architect para nakakaintindi ng mga ganyan. At yung isa pa, yung representative from a reputable non-government organization or civil society for that matter. Diba? Dapat meron talagang publiko ay represented doon. Labang sa bagay, lahat niya, publiko naman. No? Yeah. Pero, and then, an academician with specialization in public administration or economics. Either or. Pagka ganyan, siguradong mas malawak ang mararating ng investigasyon nila at magiging analysis nila ng mga bagay. Now, it will have subpoena powers. Ang isa sa mga idadagdag ko rito, doon I'm not sure if I was able to put it in the draft. Kasi submit lang na report to the President and Congress, ganun lang yun. No. Pero the hearing was late this afternoon, idadagdag ko or I will clarify what the intention of saying that it may initiate prosecution. Yun dapat merong ganon na power sila. Parang siya yung complainant. Oo, pwede. Pwedeng ganon. Hindi, right now, complainant siya. Hindi, Prosecutor na yun. prosecutor. Oo. Pwede. Parang complainant siya. Ini-initiate niya yung dapat ito, kasuhan ito. Ganon. Well, we'll try to find a good line to be able to define that properly in the bill. But as I said, it's going to be this afternoon. Yes. Toby Chaco, Nabotas Congressman Toby Chaco was raising the possibility. Why not just create reinvent the PCGG? Kasi nandiyan na yan eh. Meron ng may set up na yan, existing. Presidential Commission. Ang good government since recovery of ill-gotten wealth. We're talking about restitution or recovery of ill-gotten wealth. Why not tap the PCGG? Buhay pa ba yun? Yes, it's Andiyan pa? attached to the Department of Justice. In fact, retired justice also is the saktang yata ang current chairman noon. Well, I can mention that idea later. Yeah. Yung sa hearing namin, pag-aralan. Baka naman pwedeng yung kombinasyon na lang. Yes. Kasi Yeah, ang okay. natatanda ko lang, ang ginawa ni PBBM is to abolish the Presidential Anti-Graft Commission na dating headed by Belgica. EO number 1 niya yun. Pero PCGG, as he has promised during the campaign, he retained it. And when he came to power, it was already delegated to the DOJ. It used to be under the OP, but it was Sa delegated DOJ. to the DOJ. Pag-aralan namin. Tingnan ko. Later. Ito lang ang tanong ko sa personal mo. Why do you keep on saying independent?
when this body is supposed to be funded by the government and will be supported by various government agencies like DOJ, PNP, why insist on the word of independent where there's no such thing as independent? Independent yung mga member eh. Paano? Tinalaga ng presidente? Ano kasi Raulo? Ano kasi Raulo? Tinalaga ka ng presidente tapos babanatan mo siya? Independent. Kasi daw, independent sila eh. Kasi tinalaga sila ng presidente kaya independent sila. Yun lang sa Of course, terminology. but Kaya nagkakaroon ng it shall misnomer. be funded by the law. Oo. Once it's funded by the law, it's already a public property. Yeah. Oh, Parang napaka-pretentious lang sabihin keep on independent body when it has to rely on government. So, dito pa rin yung reliance on the something else. So, it cannot be independent. It can have the perception of being independent because of the appointees, di ba? Like, kaya nagkakaroon ng misunderstanding ng public. O kala ko ba independent yan eh, bakit? Nag-realize sa PNP, sa DOJ, di ba? Parang, perhaps another way, yun lang sa akin, my own perception, kaya nagkakaroon ng public misunderstanding. Ano ba itong ICC? Yung ICC. Infrastructure, No, Independent Commission on Commission Infrastructure. on Infrastructure. O, kaya alam mo naman, perception ng public. Kala ko pa independent yan. So, just my thoughts. Kasi dito sa bill, Independent People's Commission, iba naman ang composition nito eh. Ang nakikita ko dito kasi is ang mga miyembro ay non-partisan. Yan, yun. Non-partisan sila pero tinalaga sila ng presidente. Non-partisan. Pero nagtalaga sa kanila presidente. Palakpakan ng non-partisan. Ang mga miyembro non-partisan. Kaya pwede tawagin na rin na Independent People's Commission. Kaya nga People's Commission, ang mga miyembro ay NGO, civil society, arkitekto, or engineer. Yes. Diba? Yes. On that, lang, sa description na yun, sir. Hindi. Tapos, walang taga-agency, walang mga taga-departamento ng gobyerno. Ngayon, nakarating lang din sa akin. Yung PCGG, hindi ko alam hanggang saan ang limitasyon. Yes. Itong kinikreate ng Independent People's Commission, hindi ito limitado sa infrastructure. Okay. Unlike itong ICI, it's limited to infrastructure. Di ba? Itong Independent People's Commission ito, anything under the sun as far as anti-corruption ng gobyerno. Kaya kahit agriculture, kahit public works, kahit Encompassing Department of Health, tapos Department of Education, CHED, Science and Technology, yung itong pinag-iinitan, madalas may kontrobersya, energy, pwede lahat yan. Pwede lahat dito sa Independent People's Commission. Hindi dito infrastructure kaya yun ang diferensya ng malaki. Ikaw, sir, yung bill mo to, siyempre, sabi mo, itong bill na to, Independent People's Commission, take up na mamaya hapon. Have you reached out with your House counterparts? Uy, sabayan nyo kami para madali natin maan yan. 2 weeks ago ba? More than a month ago. I sent a copy to some of my party mates in NPC. NPC sa Congress. Meron akong pinadala ng kopya eh. And they filed. I know there's the bill filed. Alam ko si Bill Lima at si Shell Job, no? Yung sa'yo, sino ba NPC sa House? Sasabihin niya nito si Marcos Jr. Ano ba tong independent na to? Nakananto ka. Dapat binigay ko na lang sa DOJ eh. Binigay ko na lang sa ombudsman eh. Nag-usay-usayan pa kasi ako eh. Independent pa. Yan tuloy. Gagawa na ng batas ha. Gagawa ng grupo na talagang mag-iimbestiga. Independent People Commission. Aba, tunog pa lang eh. Tutang-tuta na, di ba? I think si Mark Enverga. Basta I sent it to rin eh. Speaker, this is our priority.
Hindi pa. Pero I think sila Congressman Erice, meron din sarili niya na pila. Yeah. I Ganyan, was vocal about it, but I don't know if it has filed a bill. I try to recall kung sino sa mga NPC yung akin napadala nung kopya for them to file. And I'm sure they filed. And this was before, This was before the President created the ICI. Yes, I know, because it was here in the Kapihan when you announced that you are, na-file mo na yun. Pero sir, at the rate things are going, di ba, 2 weeks ago, nag-deadlock na kayo. So, hindi na nakasama ko sa priority pa mo legislative agenda. Kasama sa nila. Ang creation, Kasama sa top 12. Top 12 ba? If I recall it right, kasama pa sa top 12 yung 20 yung Independent People's Commission. wala. Hindi pa. Baka yun yung dinadagdag ko. Kasi originally, meron pinresent ang Executive Department ang gusto nila, na priority nila. Kami naman nag-present ng mga priorities ng mga senador. Yes, Top 3 ng mga senador kasi daan-daan yan kung sasama mo lahat. Top 3 ng 8 senator, pinagsama-sama namin, meron magkakahawig kaya tumototal lang na 30 something, No, 60 something. Anyway, pagdating nung sa House, meron din ang House priorities, So, pinagsama-sama namin ito, lumalabas, merong 8 na common legislative measures. Okay. These are the common LEDAC measures na Yes. pinagsama-sama namin. So, automatically, ito yung 8. Kasi Top Executive, Senate, and House, ito Common. gusto. Oo. So, Grabe, kawawa ho ang sambayan ng Pilipino dito sa mga unggoy na to. Tagal na ho, Meron ng Napoles, napakarami na napakarami na hong skandalong nagdaan sa sambayan ng Pilipino sa ating bansa. Pero yung mga politikong tumatrabaho, sila pa rin, si Soto. Diba sila pa rin ho yung pinapakita nila, pinipresenta nila yung sarili nila sa sambayan ng Pilipino na ika nga itong next na move namin na to, mawawala na korupsyon sa ating bansa. Pero hindi ho natin nakikita yan kasi yung sinseridad ng galaw ho nila hindi ho natin mahagilap ngayong mga panahon na to. Sa bagay, ang naman ho dyan, sambayan ng Pilipino naman ho talaga ang kikilatis yan at sila ang pinakauling magsasabi kung talaga bang mga binibida, pinagmamayabang itong school bukong na to magmamaterialize. Base sa ating nakikita, puro dakdak lang naman yung mama na yan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat ng Pilipinas.